Kailangan ka rin. Kailangan ko na mag-asawa. Ayaw ko na. Wala yung ginagawa doon. Pagod. Naalala mo ba yung panahon nagpunta tayo ng camping? And you tried to cook marshmallows sa bonfire. Pwede ba kuya, wag mo nang ipaalala pa yun? Nasunog mo lang naman yung paligid. Akala ko nga we're going to starve nung gabing yun. Buti na lang na-rescue mo yung mga nasusunog pang marshmallow. Pero at least, they were perfectly toasted ones. May iba nga tayo. Nakakamiss yung mga panong mga bata pa tayo, di ba? Tipong nagpapagalitan tayo ni na mom and dad because we're always fighting. Oo nga no kuya. I wonder how our life could be kung sakaling andito pa sila. Mas masaya kaya tayo? Siguro nga. Hais, ano ka ba? Nandito lang naman ako para pasahin ka lagi. Your kuya is always here as your favorite enemy. Oo na lang kuya. O siya, sige na. At baka hinahanap ka na nung so-called love of my life mo. Miss Kuya! Marshmallow. Hi love, hindi ko so sad as always. Ano ba? I know right? Just kidding. Hello? Nandito pa ako, oh. Pwede ba mamaya na lang kayo maglandian pag nakalis na ako? Siya kuya, umalis ka na. Aba. O siya, sige. I'll go ahead na at baka nakakaabala pa ako. O Jacob, take care of my sister, ha? If something bad happened to her, malalagot ka sa akin. Of course kuya, I'll take care of your sister. You don't have to worry. Madali lang naman alagaan mo. Hindi naman kasi makulit. Sinabi mo pa. O siya, sige. Alis na ako. Take care. Ingat kuya. Bye. Thank you, love, For what? for making me a little extra happy today. Sus, ano ba? Siyempre, boyfriend mo, you know, I'll do anything just to make you happy, di ba? I love you. I love you too. Siya, sige na. Lalakad na ako. Bye-bye. Tulong! Huwag kang malikot, baka gusto kong banatan kita. Thank you Ako nga pala si Astrid. Mag-iingat ka sa susunod ha. Marami talagang bad case sa paligid. Huh? A gift? I thought it's a package. Ha? A rose? Sino naman kayang magpapadala sa akin ng ganito at punong-puno pa ng tinik? Baka si Mia lang. Yes, love. Good morning, love. Nagising ba kita? Good morning. Hindi naman. But why did you suddenly call so early? May tatanong lang po kasi sana ako. What is it? Did you perhaps send me a gift? Oh, what gift? Wala naman akong
pinapadala. Wala. Baka pinaprank lang ako ng mga kaibigan ko. Sige na, love. I'll go back to sleep. Sige, I love you. I love you. Who could it be? Bakit naman niya kaya ako pinadalhan ng rosas sa napakaraming tinik? Hay, baka guni-guni ko lang yun. Makauwi na nga. Ginagawa mo rito? Parang gulat na gulat ka. Bakit ikaw lang ba may karapatang mag-jogging dito? Hindi naman, nakakagulat lang kasi nandito ka rin pala. Sige na pre, una na rin ako. Sige pre. Let's go, love. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta, na. Oo, ganda naman dito. Of course, I'm happy. Nandito na naman papas ng pangalan. At nalulok ako sa iyong langit. Talaga ka to? Okay. I'm glad, love. I'm glad that you're happy. Love, want some coffees? Sure, just be quick. I'll be quick. Love? Where's the coffee? Sarado nga pala yung coffee shop, love. Okay. I really had a great time today. Sabi ko naman sa'yo palagi kitang papasayayin. Sus, uwi na nga tayo. Let's go. Love, huwag mo na pala akong ihatid. May pinapadaanan pa kasi sa akin si Kuya and pumunta pa ako sa cafe to meet Audrey. You know, chika-chika and stuff. Gusto mo ihatid kita kay Audrey? Huwag na. Kaya ko naman eh. Sige na. Sige, Lahat sige na. na. Bye-bye. Girl, ano na? Ano na? Sakay ng anak mo. Ano na? Ano man eh? Boyfriend mo, girl. Well, fine as wine. Ano, girl? Yan yung pag-uusapan natin. Hi. Ano ka ba, girl? Pero sa totoo lang, nai-miss na kasi kita. Ano ba? Ako lang to. Oo, ha.
Pero, lalakad na ako, girl. Kasi, tinatawanan na ako ng boyfriend ko. Bye! Girl, seryoso ka ba? Yes, mauna na ako. Ingat ka! Bye! Naman ako talaga itong babaeng to. Liam? Bakit kuya? Kasama ba si Mia? Anong oras na hindi pa rin siya umuwi? Pero kuya, nagpaalam po siya sa akin kanina na dadaanan pa raw siya sa cafe kung nasaan si Audrey. Liam! I reminded you so many times na kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, ako mismo makakatapat mo! Oh, Nathan, napatawag ka. Audrey? Magkasama ba kayo ni Mia? Ha? Hindi na. Kanina pa ako nagpaalam sa kanya eh. Mia, asan ka na ba? Hello, Mr. Villalobos. Nice to meet you. Nice to meet you too, Detective Ava Fortes. So, what's on your agenda? Trying to clear your name or doing something different? My sister is missing. Since when? She's been missing since last night. I can't contact her. Kahit anumang paraan. Yung ultimo boyfriend niya at best friend niya, hindi alam kung nasaan siya. Kaya, please, handa ako magbayad ng anumang halaga, mahanap niyo lang siya. Kalma lang, Mr. Villaferte. May kilala akong makakatulong sa akin. Mr. Nathan, meet Detective Lucas Ferrer. Detective Lucas, meet Mr. Nathan Villaferte. Nice to meet you, Mr. Villaferte. You too, Detective Girl. Mr. Villaferte, would you mind leaving us for a while? I'll just talk to Detective Lucas about this business. I've heard from Detective Eva that your sister is missing, Mr. Villaferte. Yes, Detective Ferrer. At handa ako magbayad ng anumang halaga, mahanap niyo lang kapatid ko. She's everything to me. Siya na lang ang natitira sa akin. We'll surely do what we can. We'll do the investigation as soon as possible. But before that, may kilala ka bang maaaring huli niyang nakasama bago siya nawala? According to her boyfriend, she's been with her best friend Audrey before she's gone missing. We need the two of them here. Now. Glad the two of you came. Detective Eva, Detective Lucas. This is Liam Clemente, Mia's boyfriend, and Audrey Monreal, her best friend. Nice meeting you, Mr. Clement. You as well, Miss Monreal. Let's have a seat. Silang dalawa ang huling nakasama ni Mia bago siya mawala. Kaya sigurado akong meron sila may bibigyan ng information that you can use para sa kasong ito. Am I right, Liam? Audrey? Okay, let's start to uncover the truth. Mr. Clemente and Miss Monreal, siguro naman may idea na kayo kung bakit namin kayo pinapunta dito, di ba? Alright, spell it. We have to gain information as far as we could. Should I go first? Me and I met at the cafe around 6 o'clock. Nag-usap lang kami sandali at agad din akong umalis. Dahil tumatawag na yung boyfriend ko. Wala na nangyari after that. I mean, hindi ko na alam kung ano pang nangyari nun dahil nauna na ako sa kanya. That's it? Yun lang? Yes. I believe Mr. Clemente is ready to give his statement. Isn't that right, Mr. Clemente?
Okay, so Mia and I had a date at the beach. And habang nag-uusap kami, I noticed someone is looking at us. And I wasn't mistaken na merong strange women na nakatingin sa amin. And nagpaalam ako kay Mia na bibili lang ako ng kape, but my real intention is to follow these women na nakamasid sa amin. Nabutan mo ba siya? Sadly not. So, after that, I went back to where Mia was at muli kaming nagsaya. Around 5:30 p.m. nang magpaalam na siyang umuwi. Pero, nagpaalam siya sa akin na makikipagkita pa siya kay Audrey sa isang cafe at hindi ko na raw siya kailangang ihatid. So, you let your girlfriend na umalis mag-isa, knowing na mula sa beach, kung nasaan kayo ay may nagmamasid na sa inyo? Mr. Clemente, hindi mo man lang ba naisip na maaring may mangyaring masama sa kanya sa simula pa lang? That was my biggest mistake. Masyado akong nakampante. Hindi ko naman alam na basta-basta lang iiwan ni Audrey si Mia doon. I'm sorry. Detective Lucas is right, Mr. Clemente. Alam kong kasalanan ko ang lahat at hindi ko siya naprotektahan. Pero gagawin ko ang lahat para makita ko lang siyang muli. Aba dapat lang! Okay, calm down. Mr. Clemente, you may continue. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, we parted ways nang magpaalam si Mia na makikipagkita siya kay Aubrey. At midnight, tumawag sa akin si Kuya Nathan na hindi pa nakakauwi si Mia. And after that, meron ako na-receive na message and it was from unknown. It seems like it's already planned. By the way, Mr. Clemente, may kilala ka ba isang tao na maaaring may gusto or obsessed sa'yo? I'm not sure, Detective Lucas. Pero simula nung araw na may tinulungan ako isang babae, nagkaroon na ng something weird na nangyayari. What do you mean? Simula nung tinulungan ko yung babae na yon, it seems like someone is always following me. And oh, by the way, may nagpadala sa akin ng isang rose that is full of thorns. Kinabukasan, pagkatapos ko siyang tulungan. Could it be the same person? Detectives, ba maaari natin magamit ang number na nag-send the message kay Liam to track that person? Liam, give me his phone number. So, could it be Isabel Plazon? But she's Astrid. Hindi ako pwede magkamali. Astrid ang pakilala niya sa akin at hindi Isabel. Are you sure by that, Mr. Clemente? Sigurado po ako na Astrid ang pagpapakilala niya sa akin. Something is off. Maybe the two of them are related? There's a possibility. We should talk to this Isabel Plazon. But how? According to the information that I found, nagkatrabaho siya bilang isang kahera sa isang fast food chain. Miss, pwede ba magtanong? Ano po yun? May kilala ka bang Isabel Tuason? Ayon kasi sa nakuha ng impormasyon, dito siya nagtatrabaho eh. Ako po yun. Bakit po? Maaari ka ba naming makausap kahit sandali lang? Ano po kayo tutulong sa inyo? Ako nga pala si Detective Lucas, this is Detective Ava, and Mr. Nika. Kailangan namin tulong. Ano po tulong? Familiar ba sa'yo tong mensahe na to? Cellphone number ko po yan, pero wala naman ako pinapadala ng ganyan mensahe. Pero kagabi po kasi, mag-aalas 12 na, magsasara na po kami, may biglang babaeng lumapit sa akin at humiram ng telepono upang makitext. Namumukhaan mo bang babae at sinasabi mo? Yun na nga po eh. Nakasuot siya ng jacket na may hood, tapos nakasombrelo, kaya hindi ko pa rin po siya masyadong lampaan.
Mukhang nakuha na rin naman namin ang mga impormasyon na nais namin nakuha at pag-uwi. Maraming salamat, Miss Isabel. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Hindi kaya ang babaeng sinasabi ni Isabel ay ang babaeng tinutukoy ni Liam? You also think so, Detective Ava? Can you give us more information about that girl? She introduced herself to me as Astrid nung time na nakilala ko siya. Pero after that ay hindi na kami nagkaroon ng kahit anong interactions. Pero kagaya nga ng sinabi ko, after ko siyang tulungan, may bigla na lang nagpadala sa akin ng rose at napakarami pang tinik. At sa tuwing may pinupuntahan ako, I feel like merong nakamasid sa akin. Is this the girl that you are talking about? Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang babaeng tinutukoy ko. We have to invite her here. We have to invite Astrid Salazar here. Miss Salazar, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May gusto ko ba sa lalaki to? Miss Salazar, I love him. You love him? Akin na siya ngayon. Wala na ang girlfriend niyang si Mia. Kaya akin na siya. Hayop ka? Saan mo din ng kapatid ko, ha? Pagbabayaran mo itong lahat? Saka ba? Kapag may nangyari lang talaga masama sa kalagayan ni Mia ngayon, ikaw ang sisisin kung punot dulo ng lahat ng to! Mr. Villaverde! Keep it. What's this for? Just keep it. Sabihin na lang natin, it will be your guide para mahanap si Mia. Sorry ha. Lasing na naman si Kuya. Nasaan ka na ba kasi? Miss na kita. Mia ni Kuya. I've tried calling him so many times already, pero hindi talaga siya sumasagot. Maybe nalasing lang siya kagabi. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakabangon. Tama nga ang hinala ko. What is that for, Detective Ava? This is the location of Nathan right now. What do you mean? Well, nagkaroon ako ng hinala na pati si Nathan ay madadawit sa pagkawala ng kanyang kapatid. At hindi nga ako nagkamali. At tama nga ang hinala ko. Bago siya umalis kahapon, binigyan ko siya ng Black Watch. At ang Black Watch na yun ay hindi lang basta-basta relo. Dahil isa yung location tracker. I connected it to my computer's GPS. Para kung sakaling tama nga ang hinala ko, malalaman ko kung nasaan siya. O sila. So, ano nang gagawin natin ngayon? We need backups. We need Lieutenant Mendez's team for this operation. Pupuntahan natin ang lokasyon kung nasan sila. Mukhang naligaw kayong dalawa dito. Anong pakay mo? We need your help, Lieutenant Bianca Mendez. At ano naman ang maitutulong ko sa inyo? Still remember Mr. Nathan Villaferte? Oo. Sinong hindi makakalimot sa isang taong handang magbigay ng kahit anong halaga, magmukhang malinis lang sa mata ng iba? His younger sister is missing, and he asked for my help. At ngayon, kailangan ko rin ng tulong mo, Lieutenant Mendez. Sa ngayon, pati si Nathan ay nawawala na rin. At ang tanging hawak ko lang ngayon ay ang lokasyon kung nasan siya. Hindi ba't sa una pa lang ay dapat alam na namin ang tungkol sa bagay na yan? Bakit ngayon ko lang malalaman? We have to keep it a secret for some reason. At ano naman ang makukuha kong kapalit kung sakali na tulungan ko kayo?
Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Lieutenant Mendez. Ikaw pa rin ang pinakagahamang pulis na nakilala ko. Hindi ba't pwede gawin mo na lang ang serbisyo at responsibilidad mo? Trabaho mo panatili ang kaligtasan ng lahat, hindi ba? Lieutenant Bianca Mendez. I'll just make conditions sa mga dominante. Maraming salamat, Lieutenant. Mia! 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 Anong ginawa nila sa'yo? Mga hayop sila! Kuya! Kuya! Ang sarap niya namang pagmasdan. Ang sweet mo naman maging kuya, Nathan. Hayop ka, Astrid! Sinasabi ko na nga, ikaw punot-dulo natin to! Diyan ka nagkakamali. Dahil ako ang punot dulo ng lahat ng ito. Liam? Nagulat ka ba, mahal ko? Paano? Kung hindi dahil sa magaling mong kuya, hindi ka mapupunta sa ganitong sitwasyon, Mia. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari? Pwede ba, Liam? Tumigil ka na? Kung ano mang kalaguan ito, itigil mo na! Itigil? Kahit kailan hindi mo ko mapapatigil, Nathan. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit na idinulot mo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo pa rin ba natatandaan? Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Angel? Tulong! Tulong, Angel! Angel! Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Tinakbuhan mo ang obligasyong dapat mong pagbayaran. Nang dahil sa yaman mo, hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Napakawalang iya mo! Kuya! Tama na! Tama na, lahat ng sakit ay binigay mo sa akin. Dapat mo itong pagbayaran. Dapat mong maranasan kung paano mawala ng isang kapatid. Please! Huwag mo nidami si Mia! Ako na lang! Tama na! Babe! Paano nila tayo natulugan? Akala ko maayos na ang lahat! Shut up, Astrid! Hindi ko rin alam! Mukhang ikaw ang nagulat ko, mahal ko. You're Detective Ava Fortes, right? And who's this beautiful young lady? Nice meeting you. I'm Mia, Wilifert. Villaferte. Are you somehow related to Mr. Nathan Villaferte? I'm his younger sister. Oh. I'm here for your help. If it is related sa case ng kuya mo, hindi na kita matutulungan pa. I'm done with that. Ginawa ng kuya ko. So, you're talking about the hit and run case? Alam mo pala. I just found out. Totoo ngang napakaliit ng mundo. Boyfriend ko, ang kapatid ng bagan ko. And that's the reason why I'm here. I just found out about my boyfriend's plan. Matagal na akong nagdududa sa mga ikinikilos niya. At sinusundan ko ang bawat galaw niya. And lately, nalaman kong nabalak niya akong kidnapin, pati na rin si kuya. Narinig ko yun sa usapan nila ng kausap niya over his phone. And the reason for that is ang nagawang aksidente ng kuya mo? Yes. So you're telling me this right now because you want me to arrest Mr. Liam Clemente? No. I'm telling you this because I need you for my plan. What do you mean by that? Liam will kidnap me first, bago si kuya. And I have a feeling na kapag nawala ako, ikaw ang unang lalapitan niya. By the way, how did you find out na akong tumulong kay kuya mo para hindi siya makulong? Banggit ni Liam ang pangalan mo while talking over his phone. Narinig kong sinabi niya na ikaw mismo ang taong binayaran ni kuya
para mapawalang sala siya. Magkapatid nga kayo ni Mr. Villafuerte. Kagaya ng sinabi ko kanina, Liam will kidnap you first bago si Kuya. And I want you to give this to Kuya sakaling lapitan ko. And what is this for? Kapag nakidnap na rin si Kuya, mas madali mo kaming matutunton using that. It has a location tracker na makakatulong sa inyo para malocate ang lokasyon namin. Miss Villafuerte, bakit hindi mo na lang sabihin sa mga pulis ang mga nalaman mo tungkol sa bagay na to? Sa tingin mo ba, maniniwala sila gamit lang ang statement ko? I don't have a strong evidence para patunayan ang mga sinasabi ko. Hi Mia, kamusta ka na? Miss na miss ka na ni Kuya. Alam mo ba, ang dami nangyari nung wala ka. Mapangit din pala ng araw kapag hindi ka kasama sa mga bumubuo. Kahit na nandito ako para sumaya, may part pa rin talaga na lungkot-lungkot ko kasi wala ka sa tabi ko. Pero sana, masaya ka pa rin dyan kahit wala ako sa tabi mo ngayon para pasahin ka. Basta kapag may problema ka, magsabi ka lang kay Kuya. Nandito naman si Kuya palagi para magpaganin ng loob mo. Nandito rin lang ako palagi para bigyan ka ng rason na sumaya. Mahal na mahal ka ni Kuya. Ikaw lang ang nag-iisang prinsesa ni Kuya. Kaya't mag-iingat ka palagi ah. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Bye-bye na. I love you. Something beautiful died too soon, but I'm letting go. I'm giving up. Hey Kuya, kamusta ka na? If you're wondering, I'm good. Okay lang ako. Sorry kung ngayon lang ako nakabisit sa'yo ah. I'm just busy. Sige na Kuya. I'll get going. I know I'll be alright. Someday I'll be fine, but just not tonight. Plunging into all kinds of diversions like lush wine and sonorous soirees. But even with gin and surging adrenaline, I see you're all that can intoxicate. Oceans and engines, you're skilled at infringing on great love affairs. 'Cause now my heart's home, all I've known is long gone and 10,000 miles away, and I'm not